Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1146, Pangangaso kay Linfang. Mabilis na lumipas ang 100 araw at ang TNG sword ni Linfang ay nakasisilaw na ngayon. Kailangan kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang mapabuti ang aking espada. Nakapatong si Linfang sa kanyang likod at hawak ang kanyang halberd sa kabilang kamay. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok. Para sa espadang iyon, ang paggugol ng 100 araw sa isang lugar na tulad nito ay parang paggugol ng 1 taon sa labas ng mundo. Si Emperor Wu Tianjian ay gumugol ng 10 taon sa pagtataas ng kanyang espada, kaya sinimulan ni Linfang ang proseso. Bukod dito, nagsanay na rin siya gamit ang kanyang 3 banal na sandata. Ang busog, ang halberd at ang kanyang baluti. Oras na ngayon. Bulong ni Linfang. Lumitaw ang mga ilaw at nawala si Linfang. Muli siyang nagpakita sa loob ng dambana. Fo. Huminga ng malalim si Linfang at tinanong ang matanda. Guro, ilang oras na ang lumipas sa labas ng mundo? 1 araw. Walang pakialam na sabi ng matanda. 1 araw. Masaya si Linfang. Cosmic energy ba iyon? Tanong ni Linfang. Na-curious siya. Sa landas ng cultivation, may mga abstruse energies at pagkatapos ng abstruse energies, may mga cosmic energies. Masyado kang nagtatanong, hindi ko masagot. Dapat umalis ka na. Walang pakialam na sabi ng matanda. Guro, may gusto pa akong ipagpalit. Sabi ni Linfang na umiling. May 250,000 gems pa siya kaya ayaw niyang umalis. Kailangan mong maghintay. Sagot ng matanda. Bakit? Sabi ni Linfang na nakasimangot. May gumugol ng mga hiyas para ay teleport ka sa kanila, kaya kailangan muna nating kretuhin ang kanilang kahilingan. Ngayon umalis ka na, pagbalik mo, makakapagpalit ka na ulit sa akin. Sabi ng matanda. Kaya, halimbawa, may humiling na i-teleport si Linfang sa kanila habang nasa ibang espasyo si Linfang. Dahil hiniling ni Linfang na ipadala doon noon pa, kinailangan ng matanda na hintayin si Linfang na lumabas. Ngayong nakalabas na siya, matutupad na ng matanda ang hiling ng kausap. Nakipagkamay ang matanda at nawala si Linfang. Nang sumulpat siya sa ibang lugar, nakarinig siya ng nakakakilabot na tili. May pinatay lang at ang mga buto ng kanilang kapalaran ay kinuha ng iba. Galit na galit si Linfang nang makita ang patay na cultivator, ito ay isang taga-Tiantay. At nang makita ni Linfang ang pumatay, lalo siyang nagalit. Tianlong Divine Castle. May 4 na tao mula sa Tianlong Divine Castle. Ang pinuno ay si Long Teng at kasama niya si Gu Xiao at 2 iba pang cultivator ng ika-7 layer ng Tianqi. Ang mga buto ng kapalaran ni Long Teng ay berde. Mayroon siyang 3 berdeng buto na nangangahulugang mayroon siyang hindi bababa sa 30,000 hiyas. Si Gu Xiao ay mayroong hindi bababa sa 10,000, ang 2 pa ay may ilang libo. Sa sandaling lumitaw si Linfang, tumingin sila sa kanyang ikatlong mata at nakakita ng kulay asul-berde. Si Linfang ay mayroong 2 blue-green na buto ng kapalaran na nangangahulugang mayroon siyang higit sa 200,000 hiyas. Long Teng, maswerte tayo. Sabi ng 2 cultivator ng ika-7 layer ng Tianqi. Nag-alat ako. Kailangan ko lang gumastos ng 1,000 para makapag-teleport siya sa amin. Gusto ko lang siyang patayin at kunin ang kanyang mga banal na sandata, hindi ko akalain na marami rin siyang maya-alok. Sabi ni Long Teng na walang pakialam na nakangiti. Congratulations! Natatawang sabi ni Gu Xiao habang patuloy na nakatitig kay Linfang. Ang lahat ng mga hiyas na iyon ay mapupunta sa mga kamay ni Long Teng ngayon. Hindi nila tatangkaing nakawin ang mga hiyas mula kay Long Teng, gusto lang nilang mamatay si Linfang, sapat na iyon para sa kanila. Isa lang ang holy weapon ko at medium level dito. Magtatago ako ng 200,000 gems para sa sarili ko, kukuha ko ng isa pang medium level na banal na sandata at gagamit ng isa pang 100,000 para makakuha ng abstruse chips para mas maunawaan ang abstruse energies. Ibibigay ko sa inyo ang natitira. 50,000 gems. Sabi ni Long Teng. Magandang ideya. Malamig na sabi ni Linfang, naglalabas ng enerhiya. Long Teng, tingnan mo ang batang iyon, sa tingin niya ay makakalaban niya tayo. Tinalo niya si Zubi Yao sa parehong level, kaya ngayon pakiramdam niya ay hindi siya mapigilan. Nanunoy ang sabi ng isa sa 4. Sa tingin mo kaya mo akong patayin. Masyado kang mahina. Walang pakialam na sabi ni Long Teng. Hinamak niya si Linfang. Hindi pinlano ni Linfang ang senaryo na ito. Sinabi ko sa iyo na kapag nasa loob ng Fortune City, lahat ng miyembro ng Tiantay ay mamamatay. Sa lahat ng mga hiyas na makukuha ko mula sa iyo, maaari kong gawin silang lahat sa teleport sa akin. Sabi ni Long Teng na pinakawalan ang Dragon of Chi. Inilabas ni Linfang ang kanyang pana at isang hindi kapanipaniwalang chi ang lumitaw. Mata ko na tiningnan ni Long Teng ang busog. Biz. Walang sinabi si Linfang habang pinupunan niya ang purong chi sa kanyang mga arrow at binaril ang 4 sa kanila. Narinig ang mga tunog ng pagsipol habang ang chi mula sa mga arrow ay nagparamdam sa 4 na cultivator na parang sila ay nasusuka. Mamatay. Sabi ni Linfang. Ang kanyang 4 na palaso ay pumailan lang sa himpapawid at naging pula, tulad ng mga bituin, ngunit kasing init ng araw. Isang dekalidad na banal na sandata, bumalik ka. Galit na sigaw ni Long Teng. Nag-condense siya ng nakakatakot na dami ng purong chi sa kanyang mga kamay at lumitaw ang mga kaliskis ng dragon sa kanyang mga kamay at bisig. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, ngunit ang lakas ng palaso ay patuloy na itinulak siya pabalik.
Kasabay nito, inilabas ni Gu Xiao ang kanyang sariling banal na sandata. Isang gintong kampana. Ang kanyang gintong kampana ay bumangga sa isa sa mga arrow at naglabas ng mga metal na tunog. Asar. Galit na sigaw ng dalawa habang tumatakbo palayo. Gayunpaman, ang mga arrow ay masyadong mabilis. Tumalon si Long Teng patungo sa isa sa kanyang mga kaibigan at sinuntok ang palaso na nagligtas sa kanila. Ang isa pa ay hindi gaanong pinalad, siya ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili habang ang nakakasilaw na mga ilaw mula sa palaso ay nilamon ang kanyang braso. Biz. Patuloy ang pagyanig sa paligid. Muling lumitaw ang dalawang nakakasilaw na arrow habang itinutuon sila ni Lin Fang sa dalawang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi. Namutla silang dalawa. Pumunta ka sa likod ko, gamitin ni Gu Xiao ang iyong gintong kampana. Sigaw ni Long Teng. Ang dalawang cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi ay nagtago sa likod ni Long Teng, at kasabay nito, ang kampana ni Gu Xiao ay tumaas sa hangin at lumaki habang ito ay inilunsad patungo kay Lin Fang. Nanatiling walang ekspresyon si Lin Fang habang kumikilos siya na parang hangin. Kasabay nito, pinakondense niya ang purong araw na chi, nagpaplanong bumaril ng pangatlong araw na si Gu Xiao. Mga kuko ng dragon. Galit na sigaw ni Gu Xiao. Ang kanyang braso ay naging mala-dragon na mga kuko. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1147, dapat kitang patayin. Atcha. Ang mala-ilusyong itim na mga braso ng dragon ni Gu Xiao ay bumiyak sa ilalim ng nakakapasong init ng araw na enerhiya ni Lin Feng, at pagkatapos ay naging abo. Mukhang galit na galit si Gu Xiao, ngayon lang napagtanto kung gaano kahanga-hanga ang mga arrow ni Lin Feng. Nakapasok pa lang si Lin Feng sa ikalimang layer ng Tianqi, ngunit sa banal na sandata na iyon, pinipilit niya sila. Dragon Imprint. Galit na sigaw ni Gu Xiao. Inikat niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang dragon illusion. Pagkatapos ay nagsimula itong lumaki. Boom! Nakakatakot ang dragon, ngunit tulad ng dati, madaling nasira ito ng mga pana ni Lin Feng. Napaatras si Gu Xiao at napaungot. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paghabi ng mga hand sign at ang kanyang gintong kampana ay lumipat patungo kay Lin Feng. Asar. Kinuha ni Lin Feng ang kanyang halberd at inatake ang gintong kampana. Isang napakalakas na tunog ng metal ang narinig nang magkabanggaan sila. Nabasag ang gintong kampana at lumipad. Ang mga tunog ay hindi mabata at ang mga enerhiya ay ginawa ang lupa. Pagkatapos ay nagpatuloy si Lin Feng sa pagtakbo. Isa pang banal na sandata. Kumaibat ang puso ni Gu Xiao. Hindi nakapagtataka na si Lin Feng ay nakapusta sa Celestial Land of Alchemists. Ayon sa mga alingaw-ngaw, inilagay ni Lin Feng ang kanyang mahalagang mga kayamanan sa taya. Parang totoo ang mga chismis, mayroon nga siyang ilang mga banal na sandata. Siya ay may nakakatakot na halberd, isang busog na may nakapapasong mainit na mga palaso. Bumalik, sigaw ni Long Teng habang nagpapalit siya. Patuloy ang paglitaw ng mga kaliskis ng dragon sa kanyang katawan. Balat ng dragon, kaliskis ng dragon, para siyang magiging dragon. Higit pa rito, isang mala-dragon na baluti ang lumitaw sa paligid niya. Sirain. Galit na sigaw ni Long Teng. Bigla siyang sumuntok sa hangin. Ang kanyang dambuhalang braso ay kumikislap habang hinahawakan ang palaso. Gumagamit din siya ng banal na sandata, isang dragon armor. Mukhang hindi naapektuhan si Lin Feng. Nagpatuloy lang siya sa pagputok ng mga palaso, sunod-sunod. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng nakakapaso mainit na araw na enerhiya. Walang kwenta. Isang taon ko na itong dragon armor, parte na ito ng aking laman. Kahit na gumagamit ka ng mataas na antas na banal na sandata, hindi mo masisira ang aking baluti. Ibigay mo na lang sa akin. Tumalon si Long Teng pasulong. Ang mga kasanayan at diskarte ng dragon ng Tianlong Divine Castle ay may kapangyarihang sumasabog. Nang sila ay umungol, pakiramdam ni Lin Feng ay naririnig niya ang mga totoong dragon na umuungal. Bumangon si Lin Feng sa himpapawid at nagpatuloy sa pagbaril ng mga arrow, ngunit ang dragon ay patuloy na sinira ang mga ito. Hindi ka makakatakas. Sabi ni Long Teng. Ang kanyang braso ay parang kay Gu Xiao kanina, ngunit ang kanyang chi ay mas malakas kaysa sa mga kuko ng dragon ni Gu Xiao. Pinalibutan ng malakas na hangin si Lin Feng. Binuksan niya ang kanyang mga pakpak na pilak at bumangon ng mas mataas sa hangin, iniiwasan ang mga kuko ng dragon. Kasabay nito, iniunat niya ang kanyang kamay at nagkondense ng mas maraming enerhiya ng araw, at ang purong sanchi na apoy ay umuungal sa kanyang kamay. Pagkatapos ay pinuton niya ang mga ito sa isang palaso. Gumagamit si Lin Feng ng nakakatakot na dami ng purong chi sa sandaling iyon. Sa wakas, binaril niya ito kay Long Teng. Paglubog ng araw. Sabi ni Lin Feng, ang kanyang palaso ay bumaba mula sa langit tulad ng araw sa paglubog ng araw. Ang palaso ni Lin Feng ay naging apoy na dragon na pumupuksa sa lahat ng nasa daan nito. Tumalon pa atras si Long Teng, gayunpaman, halos naabot na ni Lin Feng si Long Teng, hindi niya ito matakasin. Matapos i-shoot ang arrow na iyon, hindi pinansin ni Lin Feng si Long Teng at ginamit ang kanyang pinakamabilis na bilis para itapon ang sarili sa isa sa mga cultivator ng ikapitong layer ng Tianqi. Silver Wings, Level 6 Wind Intent, Xiaoyao Agility Technique. Ang tatlong bagay na iyon na magkasama ay ginawa siyang walang kapantay sa bilis. Roar. Mukhang galit na galit ang lalaking iyon. Mamatay. Nasa kamay ni Lin Feng ang kanyang halberd at hindi kapani-paniwalang mapanirang enerhiya ang nagmumula rito.
Si Lin Fang ay hindi gumamit ng labis na lakas, ngunit ang ulo ng kanyang kalaban ay sumabog mula sa pag-atake. Agad na nakuha ni Lin Fang ang mga hiyas ng lalaki. Gayunpaman, sa parehong oras, isang nakakatakot na chi ang lumitaw mula sa likod ni Lin Fang. Ang isa pang cultivator ng ikapitong layer ng Tian Chi ay gustong samantalahin ang pagkakataong ito upang durugan si Lin Fang gamit ang kanyang mga kuko ng dragon. Slash! Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw. Lumayo si Lin Fang nang lumitaw ang isang nakasisilaw na espada mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, kahit nasa kanyang espada, mahirap pa rin para kay Lin Fang na kumilos. Ang isa pang cultivator ay nagkaroon ng oras upang maging isang dragon, kaya siya ay mas malakas. Pamatay ng kaluluwa, sabi ni Lin Fang. Ang kanyang TNG sword ay lumitaw at nagliwanag. Pagkatapos, diretso itong bumaril patungo sa ikatlong mata ng kanyang kaaway. Kasabay nito, gumawa ng 360 degrees si Lin Fang at umatake gamit ang kanyang halberd. Binuksan niya ang bungo ng kanyang kalaban at nakuha rin ang kanyang mga hiyas. Tumingin muli si Gu Xiao kay Lin Fang sa malamig na paraan. Tumatakbo siya ngayon patungo kay Lin Fang, masyadong mabilis si Lin Fang. Salamat sa pag-alala sa akin. Gu Xiao, sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong mamamatay ka. Malamig na sabi ni Lin Fang. Napakalakas ni Long Teng at Gu Xiao, na nakalusot sa ikawalong layer ng Tian Chi at nagtataglay ng mga banal na sandata. Lalo na si Long Teng kasama ang kanyang dragon body at ang kanyang banal na sandata. Isang dragon armor. Kinailangan ni Lin Fang na tumakas. Tumingin si Gu Xiao kay Lin Fang nang may galit. Ang ibig sabihin ni Lin Fang ay gagawin niya itong teleport sa kanya. Sa lahat ng kanyang banal na sandata, si Lin Fang ay nagdulot ng aktwal na banta sa kanya. Kung makapasok si Lin Fang sa susunod na layer ng Tian Chi, madali niya itong mapapatay. Inatake ng 4 na cultivator si Lin Fang at umalis na si Lin Fang matapos patayin ang 2 sa kanila. Sa tingin mo makakaalis ka, sabi ni Long Teng, bumangon sa himpapawid at lumilipad patungo kay Lin Fang. Gumamit siya ng sinaunang dragon skill kung saan ibinukan niya ang kanyang bibig at umungal. Bumalik ka. Sa likod ni Long Teng, may lumitaw na dragon at sumanib sa kanya. Ibinukan nito ang bibig at sinimulang higop ang chi. Isang nakakatakot na lakas ang lumitaw at mabilis na pinalibutan ang katawan ni Lin Fang. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at hinikayat ang lakas ng araw para mag-shoot ng arrow patungo sa bibig ng dragon. Anggal na dagandong-dagandong. Umungal ang dragon. Ang mga palaso ay patuloy na bumangga sa lakas na iyon, ngunit kapag nakarating sa kahit saan malapit sa bibig ng dragon, sila ay nawasak. Ang dragon ay napakalakas at sa lakas ni Long Teng, napakahirap na talunin siya. Dragon Constriction. Galit na sigaw ni Long Teng. Sa isang iglap, ang mala-dragon na ilusyon ay naging ilang dragon na lahat ay naglabas ng kanilang mga pangil at pinalibutan si Lin Fang. Empty Space Bestial Illusion Technique. Sabi ni Lin Fang. Agad siyang nasa loob ng Snowy Tunnel at hindi na naapektuhan ng Constrictive Dragon Energies. Ang kanyang TNG sword ay lumitaw sa ilalim ni Lin Fang, habang siya ay nagsusurf sa kalangitan dito. Mabilis siyang nawala sa paningin ni Gu Xiao at Long Teng. Long Teng, Gu Xiao, hintayin mo ako. Malapit na kitang patayin. Sabi ng malamig na boses sa di kalayuan. Galit na pinagmasdan ni Long Teng ang silwete ni Lin Fang, ngunit natakot si Gu Xiao. Si Lin Fang ay may hindi kapanipaniwalang mga kasanayan sa espada at mga diskarte, pati na rin ang ilang mga banal na armas. Natalo pa niya si Zhu Biao noong isang araw. Sa parehong antas, tila walang makakalaban sa kanya. Bukod pa rito, nagbago ang espada ni Lin Fang mula noong huli niya itong makita. May natutunan ba siyang espesyal sa Janj? Kailangan kitang patayin. Ang malamig na naisip ni Long Teng. Nakapagtataka, nagawa ni Lin Fang na makatakas mula sa kanya gamit ang higit sa 200,000 hiyas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1148, lumalaban. Patuloy na tumakbo si Lin Fang at hindi huminto. Laming-galing siya sa paligid at nakitang may mga tao kung saan-saan. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay tila hindi pa nakakabisita sa dambana. Si Lin Fang ay nagsusurf sa kalangitan gamit ang kanyang espada. Napakabilis, siya ay natagpuan ng isang cultivator ng ika-6 na layer ng Tian Chi. Ang taong iyon ay namangha nang makita niya si Lin Fang at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Si Lin Fang ay nagsusurf gamit ang isang banal na sandata, ang TNG sword, at may hawak siyang isa pang banal na sandata sa kanyang kamay, isang busog, na may halberd sa kanyang likod. Kahit na sa lakas ng ika-5 layer ng Tian Chi, madali niyang matatalo ang mas malalakas na cultivator. Maging ang kaluluwa ng cultivator mula sa ika-6 na layer ng Tian Chi ay nagsimulang manginig nang makita niya iyon. Bigyan mo ako ng iyong kapalaran at hindi kita papatayin. Malamig na sabi ni Lin Fang. Inilabas ng cultivator ang lahat ng kanyang mga buto ng kapalaran at ibinigay ito kay Lin Fang. Agad silang lumitaw sa loob ng ikatlong mata ni Lin Fang. Gayunpaman, mayroon ng 250,000 gems si Lin Fang, kaya ang ilang daan ay wala sa kanya. Muling sumipol ang espada ni Lin Fang at nawala siya sa malayo. Isang lalaki na may asul-berdeng mga buto ng kapalaran ang nagnakaw sa akin ng 100. Naiinis ang cultivator, wala pa siyang nagagawa at ngayon ay nawalan na siya ng ilang buto ng tadhana na pinaghirapan niyang makuha. Tinakaw ba niya ang 250,000 hiyas na iyon o nakuha niya ang mga ito sa ibang paraan? Iyon ay isang nakakatakot na numero.
Napakabilis, nagpakita si Lin Fang sa harap ng ibang tao. Ang taong ito ay isang cultivator ng ikapitong layer ng TNC, ngunit nang si Lin Fang ay kumatok ng isang arrow sa kanyang busog, ang cultivator ay nanatiling tahimik at ibinigay lamang ang kanyang 2,000 fate seeds kay Lin Fang. Pagkaalis ni Lin Fang, ang cultivator ay nakaramdam ng kapareho ng cultivator kanina, galit. Ang bastard na iyon, ninakaw ba niya ang lahat ng mga hiyas na iyon? May makakalaban kaya sa kanya? Nagnakaw si Lin Fang ng maraming hiyas mula sa ilang cultivator mula sa ikatlo hanggang sa ikapitong layer ng TNC. Wala man lang sumubok na kalabanan si Lin Fang. Nanatili lamang siyang mapagbantay kapag kaharap ang mga cultivator ng ikawalong layer ng TNC. Kasabay nito, may mga taong nakapaligid sa isang tao. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natanto nila na ang tao ay wala. Nagalit sila. Kalokohan. Ang taong iniinsulto nila ay isang taong ninakaw ni Lin Fang ng mga buto ng kapalaran. Yung tipong ayaw ng makipag-away, kinaiinisan lang niya ang lahat. Boom boom. Narinig ang mga dagandong. Itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at nakita ang isang tao na may nakakatakot na bilang ng mga hiyas. 2 blue-green na buto ng kapalaran at 5 berde. Ibig sabihin mayroon siyang 250,000 hiyas. Bukod dito, mayroon din siyang ilang mga banal na sandata. Isang halberd, isang busog na may nakasisilaw na mga palaso at isang hindi kapani-paniwalang espada. Siyempre, ang taong iyon ay si Lin Fang. May tao, sakupin mo siya. Naunawaan ng mga tao na ang Fortune City ay isang lugar kung saan posible ang lahat. Maaaring may gumugol ng maraming hiyas upang ipakita si Lin Fang doon sa langit. Sa ganoong paraan, makikita siya ng lahat at gusto nilang hulihin siya. Ang bastard na iyon ay nagnakaw ng mga hiyas mula sa mga taong walang gaanong halaga at ngayon, sa wakas, may magbabayad sa kanya para dito. Kasabay nito, itinaas ni Meng Qing ang kanyang ulo. Pagkatapos ay kumikislap ang silhouette niya habang tumatawid sa kalangitan. Nakita rin ni Zhu Biao, Fang Zuan at ang iba pa ang silhouette na iyon, kaya lumipat din sila sa direksyong iyon. Napakaraming tao ang nagsimulang lumipat sa parehong direksyon. Napakaraming tao ang gustong hulihin si Lin Fang bago siya makarating sa shrine. Mayroon siyang higit sa 250,000 hiyas, kailangan nilang kumuha ng ilan para sa kanilang sarili. Si Qiyong Chi ay mayroon ding ilang asul-berdeng hiyas at nagulat siya nang makita niya si Lin Fang. Naisip niya, mas mabilis ang batang iyon kaysa sa akin. Tumitaw sina Long Teng at Gu Xiao sa labas ng dambana. Tumangala sila sa silhouette ni Lin Fang sa langit at malamig na ngumiti. Sa pagkakataong ito, mamamatay na si Lin Fang. Marami nang nakita si Lin Fang sa Fortune City. Mayroon din siyang 270,000 hiyas, ngunit hindi siya nasiyahan. Kailangan niyang gumalaw ng mas mabilis. Siyempre, 1 million gems niya dati kaya hindi pa rin siya nakontento. Kung alam ng ibang tao ang tungkol dito, magagalit sila. Marami na siyang magagawa sa lahat ng mga hiyas na iyon, ngunit hindi pa rin sapat. Nang makita ni Lin Fang ang lahat ng silhouette na iyon ay lumitaw sa kalangitan, siya ay lubos na nagalit. Alam niya na ginawa ito ni Gu Xiao at Long Teng. Biz. May lumitaw sa harap ni Lin Fang, nag-teleport ang taong iyon. Nagulat siya nang makita si Lin Fang, ngunit mabilis na naging sakam nang makita niya ang asul-berdeng mga buto ng kapalaran. Higit pa iyon sa inaakala niya. Ibigay mo sila sa akin. Sabi ng taong iyon na itinapon ang sarili kay Lin Fang. Pinalibutan ng kanyang enerhiya si Lin Fang. Kinailangan niyang patayin si Lin Fang ng mabilis para makuha ang kanyang kapalaran, kung gayon, walang makakapag-teleport. Magkakaroon siya ng sapat na oras upang umalis at gugulin ang mga buto ng kapalaran. Slash. Ang espada na nasa ilalim ng mga paa ni Lin Fang ay lumipat patungo sa cultivator na iyon nang may hindi kapani-paniwalang bilis at lakas. Asar. Sigaw ng cultivator na iyon na galit na naglabas ng hindi kapani-paniwalang dami ng enerhiya para harangan ang TNG sword. Gayunpaman, nagulat siya nang itinaas din ni Lin Fang ang isang busog at pinaputukan siya ng palaso sa parehong oras. Boom boom. Pinalibutan ng liwanag mula sa espada ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay masusunog, matutuyo at magiging abo ang kanyang katawan. Sa huli, hindi niya nagawang nakawin ang mga buto ng kapalaran ni Lin Fang, sa halip, nakuha na ni Lin Fang ang kanya. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang ay malamig. Ang taong iyon ay nakalusot lamang hanggang sa ikapitong layer ng TNC, kaya siya ay nagdulot ng kanyang sariling pagkawasak. Biz. Biz. 2 pang tao ang lumitaw sa paligid ni Lin Fang. Isang cultivator ng ikapitong layer ng TNC at isang cultivator ng ikawalong layer ng TNC. Naghahanda na si Lin Fang para lumaban, ngunit sa hindi kalayuan ay may lumitaw na isa pang cultivator ng ikawalong layer ng TNC. Tara na, ang TNG sword ni Lin Fang ay lumipad pabalik sa ilalim ng kanyang mga paa at mabilis siyang lumipad palayo. Hinabol ng cultivator na kara-rating lang si Lin Fang. Long Teng, Gu Xiao. Malamig na sabi ni Lin Fang. Naiintindihan niya ang nangyayari. Napakaraming tao ang nag-teleport kay Lin Fang dahil gusto nilang nakawin ang kanyang mga hiyas. Sa maikling panahon, 4 na tao na ang nag-teleport sa kanya. Malamang na mas maraming tao ang darating, ngunit kailangan muna nilang makarating sa dambana. Biz. May lumitaw muli sa harap ni Lin Fang. Gayunpaman, nang lumitaw ang taong iyon, agad siyang sinalubong ng nakakasilaw na mga ilaw ng espada.
Wala siyang oras para mag-react sa espada ni Linfang na tumusok sa kanyang ulo. Madaling nakuha ni Linfang ang kanyang mga buto ng kapalaran. Kawawang tao, hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang makita ng maayos ang mukha ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1149, Hurricane. Ang ekspresyon ng mukha ni Linfang ay tila malamig. Nagpatuloy siya sa pag-surf gamit ang kanyang TNG sword at ang malalakas na cultivator ay patuloy na nag-teleport sa kanya. Pinatay ni Linfang ang mga masyadong mahina at kinuha ang kanilang kapalaran. Nagulat siya nang makita ang napakaraming mahihinang cultivator na gustong salakayin siya. Sa maikling panahon, 3 blue-green na buto ng kapalaran ang lumitaw sa ikatlong mata ni Linfang. Nakaramdam siya ng sobrang lakas habang ang kanyang chi ay humahanggol sa kalangitan. Mayroon na siyang 300,000 hiyas. Biz. Ang isa pang cultivator ay lumitaw at ang taong iyon ay nagtataglay ng isang hayop na chi. Nagpatuloy si Linfang sa pag-surf gamit ang kanyang espada, hindi pinapansin ng taong iyon. Hindi niya kayang huminto, kung hindi, mabilis siyang malalampasan. Kailangan niyang hanapin ang kanyang kaibigan, tumigil ka. Agresibong sabi ng isang tao. Lumitaw ang lilang kidlat at agyelo sa kapaligiran. Ang mga enerhiya ay nagpahirap sa katawan ni Linfang. Makuryent siya kapag umabot sa kanya ang mga enerhiyang iyon. Slash, slash, kaboom. Ang nakakasilaw na lilang mga ilaw ay yumanig sa kalangitan, kahit na binaluktot ito. Tumingon si Linfang at tumingin sa taong iyon. Nakasuot siya ng purple na damit, malahayop ang buhok, mahaba ang bibig, at napapalibutan ng alikabok. Ang taong iyon ay mayroon ding mga pakpak na madilim lilang kulay. Matigas ang ulo at masuwayan. Napakalakas ng bestial chi. Naramdaman ni Linfang ang mga bestial energies na iyon at napansin na ang cultivator ay may mga mata ng isang mahusay na rock. Bigyan mo ako ng iyong mga buto ng kapalaran at mga banal na sandata. Hindi kita papatayin kung handa kang makipagtulungan. Sabi ng cultivator na may walang katotohanan na bestial na chi. Siya ay may lakas ng ikawalong layer ng Tian Chi, ngunit siya ay isang Tian level beast. Inilabas ni Linfang ang kanyang busog at pinalapot ang purong Sun Chi sa kanyang mga arrow. Pagkatapos ay sinimulan niyang barilin ang mga ito sa kanyang kalaban. Naglakas loob ka bang harapin ako? Mamatay. Sabi ng hayop. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagluwa ng kidlat na nagbubuga ng mga dumadagandong na tunog. Napuno ng lilang kidlat ang kalangitan. Boom. Ito ay isang sagupaan ng mga elemento habang ang kidlat at kulog na enerhiya ay humarap sa celestial, nakakapasong mainit na apoy. Ang mga palaso ni Linfang ay matutulis at maaaring tumagos sa halos anumang bagay, ngunit gayon din ang kidlat ng kanyang kaaway. Gayunpaman, maaari ring masira ng kulog ang nakakapasong mainit na enerhiya ni Linfang. Ang kalaban ni Linfang ay muling nagbuga ng kidlat at sa wakas, ang mga arrow ay nawala at naging abo. Ang kidlat ay may kapangyarihang sumasabog, sila ang simbolo ng pagkawasak pagkatapos ng lahat. Isip ni Linfang. Ipinagpatuloy niya ang pagkondense ng purong chi sa kanyang mga arrow at pinaputukan ng mga ito sa kanyang kaaway. Kulog, mamatay ka, galit na sigaw ng kaaway ni Linfang. Ang kanyang mga kulog ay napalitan ng isang hindi kapani-paniwalang mapanirang kulog na bumaril ng diretso patungo kay Linfang. Ang kulay ube niyang damit ay lumipad sa hangin, tila may kuryente. Kumislap ang mga mata ni Linfang. Nakipagkamay siya at binato ang kanyang empty space bestial illusion technique spell. Masyadong mahirap ang labanang ito. Gotcha, kaboom. Tumawid si Linfang na umiwas sa pag-atake, na iniwang gulat na gulat ang binata na naka-purple na damit. Nakakagulat, si Linfang ay maaaring gumawa ng mga ilusyon na hindi kayang sirain ng kanyang kidlat. Hindi ka makakatakas. Malamig na sabi ng binata. Kaagad, lumitaw ang mga gininto ang ilaw sa kanyang mga lilang kulog. Sila ay naging isang electric fog na tumangay sa kalangitan, malayo at malawak. Boom boom. Ang kalangitan ay patuloy na naglalabas ng mga kaluskos na tunog at ito ay nanginag pa sa ilalim ng mga nakakatakot na enerhiyang iyon na humahabol kay Linfang. Asar. Hinawakan ni Linfang ang kanyang halberd at inatake ang lakas ng kanyang kaaway. Mabilis na pinalibutan ng nakakatakot na enerhiya si Linfang, at kasabay nito, sinalakay ng purple lightning ang halberd at ang katawan ni Linfang. Buntot lang iyon ng kidlat, kaya hindi nito masasaktan si Linfang. Isang gintong lakas. Isip ni Linfang habang nararamdaman niya ang mga enerhiya sa loob. Ang mga ilaw na iyon ay naglalaman ng 5 iba't ibang uri ng enerhiya. Tingga, yelo, kulog, gintong enerhiya, at layunin ng ginto. Iyon ay isang nakakatakot na pag-atake. Maging ang ilusyon na spell ni Linfang ay naputol na mula rito. Ang cultivator na iyon ay maaaring makipagkompetensya sa mga Zun cultivator na may ganoong lakas. Ang lalawigan ng bahwang ay napakalaki at sa gayon, maraming mga henyo. Ang ilan sa mga batang cultivator ay mga hayop na malupit na malakas, tila. Biz. Mas maraming tao ang nakapaligid kay Linfang ngayon. Habang nakikipaglaban siya, may mga nag-teleport pa sa kanya. Lahat sila ay may kasakiman sa kanilang mga mata para kay Linfang ay mayroong 3 asul-berdeng mga buto ng kapalaran at ilang mga banal na sandata. Isang halberd, isang busog at isang espada. Tiningnan ng Thunder Cultivator ang mga taong iyon at sinabing, "Akin siya. Walang ibang makakaatake sa kanya. Thunder Beast, kung mahuli mo siya, mangyaring gawin ito." Sabi ng isang walang pakialam na tono, nakasuot sila ng puting damit.
blue-green na mga buto ng kapalaran, at 3 sa kanila. Hindi ko akalain na may isang taong napakalakas. Malungkot na isang taong nakasuot ng magagandang damit. Ang kanyang chi ay nagradiated ng celestial energies. May pattern na gintong agila sa kanyang damit na napapalibutan ng araw. Sa pagkakataong iyon, pinalibutan ng mga gintong ilaw ang taong iyon at tila hinihigop niya ang lakas ng araw. Sinulyapan ni Linfang ang mga taong iyon. Nakita na niya ang binata na nakaputing damit noon nang imbitahan sila ni Jian Wubei sa Janj. Sa kanyang ikatlong mata, mayroong isang berdeng buto ng kapalaran na may 8 marka, ibig sabihin ay hindi pa niya nagagamit ang alinman sa kanyang mga hiyas. Ang nakasuot ng magagandang damit ay may berdeng buto ng kapalaran sa kanyang ikatlong mata, ngunit mayroon siyang 9 na marka. Tungkol sa nagsasanay sa paglilinang ng kulog, mayroon din siyang berdeng buto ng kapalaran ngunit may isang marka lamang, na nangangahulugan na mayroon siyang higit sa 100,000 na mga hiyas. Ang lahat ng mga taong iyon ay hindi kapani-paniwalang malakas. Si Linfang ay nakakuha ng napakaraming hiyas dahil ipinagpalit niya ang mga ito ng mga banal na sandata. Nagawa lamang niyang magnakaw ng 50-60,000 hiyas na umaasa sa kanyang sariling kakayahan. Ang mga taong iyon ay hindi natatakot kay Linfang, ngunit sila ay natatakot sa isa't isa. Kumbinsido sila na, sa lalong madaling panahon, may makakakuha ng mga kayamanan ni Linfang at pagkatapos ay sumiklab ang mas malaking labanan. Ang pinakahuling mananalo ay magkakaroon ng higit sa 1,000,000 hiyas, pagkatapos ay makakabalik siya sa dambana at makuha ang anumang gusto niya. Walang nagawa si Linfang. Alam niya na siya ay malubhang panganib. Kung sinubukan niya ang anumang bagay na hindi kapani-paniwala, maaaring patayin siya ng malalakas na cultivator na iyon sa isang kisap mata. Buti na lang habang nag-iisip ng gagawin ang mga iyon, mas marami pa ang dumating. Si Zhu Biao ay mayroong 60,000 hiyas, hindi dahil hindi siya kasing lakas ng mga taong iyon, ngunit dahil lahat ay may kanya-kanyang paraan ng pagkuha ng mga buto ng kapalaran. Ang ilang mga tao ay hindi kapani-paniwalang mahusay, halimbawa, Qiong Qi, ngunit nasaan siya? Mas marami pa siyang hiyas kaysa kay Linfang. Nang makita ni Zhu Biao na si Linfang ay napapaligiran ng malalakas na cultivator na iyon, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Linfang ay mayroong 300,000 hiyas at ilang mga banal na sandata. Pero sa huli, wala naman itong kinalaman sa kanya. Ayaw lang niyang mamatay si Linfang ng ganoon kaga. Sa kaloob-looban, umaasa siyang magiging mas malakas siya at magkakaroon sila ng isa pang pagkakataon na magpalitan ng mga pananaw tungkol sa paglilinang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1150, ang mga kalamangan ng mga binhi ng fate. Kalmado ang kapaligiran kahit na parami ng parami ang mga taong nagte-teleport papasok. Kung mas marami ang mga tao, mas kakaunti ang mga pagpipilian para makatakas. Lahat sila ay mga cultivator ng ika-8 at ika-9 na layer ng Tianqi. Sinulyapan ni Linfang ang mga tao sa paligid niya, maraming tao ang may berdeng buto ng kapalaran, ngunit ang ilan sa kanila ay may berdeng asul na mga buto ng kapalaran. Sa kabuuan, ang mga taong iyon ay may higit sa 3,000,000 mga buto ng kapalaran, isang nakakatakot na bilang. Matalas ang bibig ng nagsasaka ng kulog at ang kanyang mga mata ay parang sa isang agila. Hindi na niya sinusubukang patayin si Linfang. Napakaraming malalakas na cultivator sa paligid kaya't sino man ang magpasya kay Linfang ay magiging malaking panganib din. Kahit na may tiwala siya, ang mga taong iyon ay maaari pa ring magdulot ng banta sa kanya kung sila ay kumilos ng magkasama. Marami ang nag-iisip kaya't nanatiling kalmado ang lahat. Paano natin ibabahagi ang kanyang mga kayamanan? Tanong ng nagsasaka ng kulog. Siyempre, hindi lahat ng tao ang kinakausap niya, ang pinakamalakas lang ang kausap niya. Hindi man lang niya tinanong kung ano ang mangyayari kay Linfang. Si Linfang ay may mahalagang armas at buto, tiyak na mamamatay siya. Sa iyong husay sa pagkulog, mabitag mo siya sa kulungan ng kulog. Tapos yung mga ayaw makipag-away, pwedeng asar. Sabi ng cultivator na nakasuot ng gintong damit na walang pakialam. At ang mga taong iyon ay maraming binhirin, hindi natin maibabahagi sa kanila ang nakawan. Mas mabuting kunin din ang kanilang mga binhi. Habang sinabi niya iyon, maraming tao ang nagsimulang umatras, ngunit tinukso na ng nagsasaka ng kulog ang iba pang malalakas na cultivator. Nakakasilaw ang purple aura ng Thunder Cultivator nang lumitaw ang isang napakalaking Thunder Cage. Ang kulungan ng kulog ay naglalaman din ng matalas na gininto ang enerhiya. Mukhang hindi maganda, Terena. Akala ng maraming tao. Gusto nilang tumakas, ngunit nakakulong na sila sa kulungan. Gusto nilang sirain ang hola, ngunit ito ay masyadong malakas. Mamatay. Sigaw ng cultivator ng kulog. Lahat ng nasa hola ay biglang napalibutan ng dumadagandong na enerhiya. Kaboom, boom boom boom. Maraming tao ang namatay kaagad at marami pang iba ang nasugatan. Naglagay ng palaso si Linfang sa kanyang busog at ipinutok ito sa nagsasaka ng kulog. Kasabay nito, sinalakay ng nagsasaka ng kulog ang mga bilanggo na hindi pa namatay. Ang ilan sa mas malalakas na cultivator ay sumalakay din sa mga mahihina. Hindi nila maaaring hayaan ang nagsasaka ng kulog na itago ang lahat ng mga buto para sa kanyang sarili. Iyan ang batas ng gubat. Isip ni Linfang. Iyon lang ang ekspresyong angkop para ilarawan ang kanyang sitwasyon.
Siyempre, si Lin Fang ay walang habag sa kanila, ang mga taong iyon ay pumunta sa Fortune City na alam nilang maaari silang mamatay, bukod pa, sila ay dumating upang patayin din siya. Maraming tao ang tumigil sa paggalaw nang makita nilang napakarami na sa kanila ang napatay ng nagsasaka ng kulog. Noong una, gusto nilang nakawin ang ilan sa mga binhi ng mga bilanggo. Hindi sila umatake. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mukhang naguguluhan si Zhu Biao. Ang mga matatanda ng kanyang sekta ay palaging sinasabi na ang pagpatay ng mga tao ay kinakailangan upang maging mas malakas. 20 tao na lang ang natitira sa kulungan ng kulog at ang 20 tao na iyon ay mga natatanging kabataan mula sa lalawigan ng Bahwang. Siyempre, marami pang mga henyo sa Fortune City na nagmula sa lalawigan ng Bahwang. Busy sila sa ibang lugar o baka alam nila na napakaraming tao ang magtatangka na patayin si Lin Fang kaya hindi sila dumating. Ang mga nanatili ngayon ay may toneladang hiyas. Ang Thunder Cultivator ay mayroon na ngayong mas maraming hiyas kaysa kay Lin Fang. Nakapatay lang siya ng ilang daang tao at nakakuha ng 400,000 gems, kasama pa ang mga mayroon na siya, naramdaman niya kung paano bumuti ang kanyang sigla. Ang mga buto ng kapalaran ng 5 hanggang 6 na tao ay naging asol berde na nangangahulugang mayroon silang higit sa 100,000 mga hiyas. Narinig ko na kung makakakuha ka ng higit sa 1,000,000 hiyas, ang iyong pisikal na katawan ay maaaring maging mas malakas. Kung nakakuha ka ng 10,000,000 hiyas, ang iyong katawan ay maaaring maging hindi nababasag, maaari mo pang harangan ang aking 9 Thunder Celestial Attack. Kapag nakuha ko ang iyong mga hiyas, magkakaroon ako ng halos 1,000,000, pagkatapos ang aking mga buto ng kapalaran ay magiging bughaw at ang aking katawan ay magiging malakas na hindi mailarawan. Sabi ng Thunder Cultivator na nakatitig kay Lin Fang. Ang kanyang mga buto ng kapalaran ay akin, ngunit maaari mong ibahagi ang kanyang mga banal na sandata. Ano sa tingin mo? Ang kanyang busog ay isang dekalidad na banal na sandata, kung kukunin mo ito, maaari kang makakuha ng asul na mga buto ng kapalaran. Kung gayon ikaw ay magiging katulad ko. 1,000,000 hiyas ang nagpapaasol sa mga buto at mas lumalakas ang iyong katawan, 10,000,000 ang nagpapaube sa mga buto ng iyong kapalaran at halos hindi ka nasisira. Isip ni Lin Fang. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti at sinabi. Gusto mong kunin ang lahat ng 300,000 kong hiyas at ibigay sa iba ang aking mga banal na sandata, matalino ka talaga. Tumahimik ka, sigaw ng cultivator ng kulog. Naglabas siya ng malakas na enerhiya kay Lin Fang. Malamig na umungol si Lin Fang at pinakawalan ng chi mula sa kanyang halberd. Tumunog ang mga pagsabog, habang nagbanggaan ang mapanirang enerhiya ng halberd at kulog. Binigyan pa kita ng ilang minuto para mabuhay, kaya kung gusto mong mamatay ngayon, wala akong pakialam. Galit na sigaw ng Thunder Cultivator. Walang sinabi si Lin Fang, itinaas lang niya ang kanyang busog at ibinaon ng enerhiya ng apoy sa kanyang mga arrow. Nagulat ang karamihan. Si Lin Fang ba ang nagkusa na salakayin ng Thunder Cultivator? Iyon ay pagpapakamatay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naging madilim ang kapaligiran. Nagulat ang mga tao nang iangat nila ang kanilang mga ulo at nakita na sa labas ng hola, isang napakalaking bundok ang bumagsak sa kanila. Ang napakalaking bundok na iyon ay gumagalaw ng napakabilis. Kotsa, kotsa. Ang nakakatakot na mga tunog ay sumalakay sa kapaligiran. Nagbitak ang lupa at lumitaw ang malalalim na kanyon. Nasira ang hola at nawala ang bundok, na iniwang bumalik sa normal ang lahat. Gayunpaman, ang lahat ay mukhang malungkot, isa pang napakalakas na cultivator ang dumating. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang matatag at matipunong tao na may hawak na itim na kahoy na patpat. No wonder inatake niya ang Thunder Cultivator, kilala nilang lahat ang halimaw na iyon, parang lumakas din siya. Hinaranggan talaga ako ng Thunder Beast ng Thunder Cage, kalokohan, hindi ka pala kaibigan. Dahil mayroon kang anyo ng tao, tiyak na may sakit ka sa buhay. Itinuro ni Yuan Fei ang Thunder Cultivator gamit ang kanyang kahoy na stick. Mukhang masama ang loob ng nagsasaka ng kulog. Naglabas siya ng higit pang bestial chi na pumutok sa kalangitan. Kinasusuklaman ito ng Thunder Beast kapag pinahiya siya ng mga tao, at narito si Yuan Fei ay nakakahiya.